Good morning. Nasa tas atong nga programa, no? Nigingon diri, Light to the world. Thus we can clearly see why Jesus is so crucial and so central to people's lives. And when we see this, then we should realize how important it is that as many people as possible meet Jesus Christ and accept Him as Savior and Lord. Jesus says that He is the light of the world, John 8:12. Surprisingly, He says the same thing of us. We too are to be the light of the world, Matthew 5 verse 14. But then it should not be surprising at all, since we are called upon to follow in His footsteps and to become more and more like Him each day. One very important way in which we imitate Christ is to take on His love for all men and His desire to see all come to faith and new life in Him. Thus, Christians are called to evangelize others and to be witnesses to them and God's love. This is something that we not only should want to do, but something that we have to do. Let us heed Jesus' words. You are the light of the world. A city is set on a mountain cannot be hidden, nor did they light a lamp and then put it under a basket. It is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. Matthew 5:14-16. The mission of the church, the Christian people, is to do the work of evangelization so that ultimately all men will give praise to God. Then we will see the fulfillment of God's purpose in highly exalting Jesus and bestowing in Him the name above every other name, that at Jesus' name every knee must bend in the heavens, on the earth, and under the earth, and every tongue proclaim to the glory of God the Father. Jesus Christ is Lord. Philippians 2 verse 9 and 11. So, atong basahon diri sa 1 John 8:12. Ato siyang basahon, no? Okay. Ato siyang basahon sa John 8:12.
Sisos mo ang suga sa kalibutan. Isulti po usab sisos sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod kanako dili kayon magkinabuhi. Di sa kangit-ngit kun dili mahayagan siya sa suga nga naghatag og kinabuhi. Si Jesus Christ mo ang suga sa kalibutan para mahayagan ang nasa ngit-ngit. Kung ikaw nakasangit-ngit, mahayagan ka through sa pulong sa Diyos. Mahayagan ka through sa pulong sa Ginoo. Nagkinabuhi ka diha sa ngit-ngit o nakadungog ka sa iyang mga pulong, mahayagan ka sa Mateo 5:14. Parta sa Mateo. Sama kamo sa suga nga naghatag og kahayag sa mga tawo sa kalibutan ug kini dili gayud matago sama sa syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod. Walay tawo nga magdagkot og suga sa ug unya takloban ng dayon o gantangan ibutang hinuon niya kini sa tungtunganan aron mahayagan ang tanan sulod sa balay. Busa mausab kini ang inyong buhaton, pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan o daygon nila ang inyong amahan sa langit. So mainaan nino, ikaw ug ako nahayagan, nakabaton og kaluwasan. So di ka magpakahilom. Kinahanglan imong ipahayag nga ang suga nga imong nakaplagan nga mao si Jesus Christ, imo pod ipahayag sa uban. Kinahanglan pod na makita sa imong mga buhat kung unsa si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Mahayagan ug ang kahayag nga imong nakaplagan ug ang kahayag nga gihatag sa Ginoo kanimo, imo pod ibahin sa uban. No? Go and make disciple. Nasa share ka sa pulong sa Ginoo. Share sa gospel. Sige mo dali. Sa 16. Gingon siya dali. Busa mausap kini ang inyong buhaton. Pasigaha. Susugo sa Ginoo, pasigahon. Pasigahon ang mga kanang makita ba ang attitude sa Ginoo ba, no? Karakter sa Dios makita diri nato. Unsa balik-balikon jud no, ka importante unsa man ang mga karakter sa Ginoo. Peace, joy, kindness, gentleness, holiness, self-control, patience, humble, kanang self-control. Mao na nga kinaiyahan sa Ginoo nga naon tanan nato na mapasensyahon, mapailubon, dili hambugiro, kana rin mga panghambog iyan na sa kaaway. Attitude na sa kaaway, kinaiyan na sa kaaway ng hambugiro ka. Hello. So kinahanglan dai ta magpaubos kanunay. No, magpaubos kita kanunay wala tay tamakan nga katungod sa uban. Kay kanang manamag og katungod sa uban, wala na ang kinaya sa Ginoo dira. Iyan na sa kaaway. No? Sa giingong diri sa katapusan, aron makita ang inyong maayong mga binuhatan ug daygon nila ang inyong amahan sa langit. Buhat dili kay sa sulti lang di ay kung dili sulti buhat. Pagtuo, totoo ka
utuman ka, magtuo ka, imo dyan ang kuptan ang mga pulong sa Ginoo. Dili kay imo lang basahon kung kulang ka sa aplikasyon. Kung wala pa ka magkinabuhi niini, kulang pa ka sa aplikasyon. Kinahanglan imo i-aplikar sa imong kinabuhi. I-aplikar ginatong pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi aron makita sa mga atong mga buhat. Kung saan mo ginalitok sa imong dila, ikaw na. Hello? Ikaw na careful yun kanunay sa atong mga kinabuhi, wala exempted sa pulong sa Ginoo. Unsa man ang mga buhat atong kinaiya ba, no? Ang kinaiya nato dili na atong kinaugalingon nga kinaiya kun dili kainiya sa Ginoo, no? Kinaiya sa Ginoo. Arta sa Philippians unsa man jud kung tinuod ka nga nangalagad sa Ginoo, dili ka mo tama ko katungod sa uban, no? Dili ka mo tama. Philippians 2 verse 9 to 11. Tungod niini gipasidunggan siya sa Dios ug hatagan og gahom nga labaw sa tanang mga gahom, aron ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta bisan ang anaa sa ilalom sa yuta mangluhod ug mosimba kaniya, ug ang tanan mo ilang nga si Kristo mo ang Ginoo ug pinagi niini. Madayeg ang Dios nga mahal. Hello. Ana day na. Usbo na ko pagbasa. Tungod niini gipasidunggan siya sa Dios ug hatagan og gahom sa nga labaw sa tanang mga gahom, aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta bisan ang anaa sa ilalom sa yuta mangluhod. Sumluhod. Luhod ano? Kano sa aramang kaniluhod? Daghang klase sa mga pagampo. Panindot yun ang upiko imong tuhod. Muluhod, ubaw dahon sa Ginoo. Gitugaan si Jesus Christ ugahom sa Dios. Labaw sa tanan. Aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta bisan ang ilalom sa yuta mangluhod ug mosimba kaniya. Ang tanan, no? Gitigaan siya gahom sa Dios si Jesus Christ aron ang tanan lahat mga binuhat sa langit dinhi sa yuta nga sa ilalom sa yuta mo bow down kaniya, muluhod. Kano sa aram kaniluhod? Nagkasunod sa ka kanang unsa pa kanang ninang ka sa kasal or ano sa kaniluhod? Biya atong sosyon atong pagalingon. Kinahanglan ang atong tuhod ato ning ipiko, ato ning anang batasanon kanunay, atong ipiko ang atong tuhod para pag mubaw down tanga to niya, no? Mubaw down tanga to sa Dios, nga to sa Ginoo nga mao si Kristo. Ano? Ito siya proclaiming the name of Christ. Sa Hallelujah. Sa ganito makita sa itong mga buhat, hindi kayo sa sulti lang, hindi kayo nagtuo lang ka, nakulang ka sa aplikasyon, kinahanglan i-aplikar sa kinabuhi. Makita ba na sa imong mga istoryahan, makita na sa imong mga inistoryahan, no? Sulti ka,
wala sa imong mga buhat. Sa maray mong ilad imong kaugalingon. No? Dagan sa lumba ning kinabuhi may ganti nga nagulat. Dagan gyud ta. Dili kita mohunong sa atong pag-alagad sa Ginoo. Tawag singon nga naanay daghang mga martir nagsangyaw sa pulong sa Dios sa unang panahon ng mga apostoles. No? Ipangpatay nagsangyaw sa pulong sa Dios. Ito sila gitawag mga martir nga magkatawhan sa Dios. So, lig-unon ra kita sa Ginoo, manghayo ra kita tapang sa Dios. Huwag ilain mo tapang nato ang Ginoo lang. Manghayo lang kita tapang niya. Siya rang gamanan. Siya rang